Kabanata 981. Upang matanggap si Thomas, sinadya niyang mag-bone up at gumawa ng ilang pananaliksik tungkol kay Thomas. Kamukhang kamukha ng lalaking nasa harap niya ng mga sandaling iyon ang Thomas na nakita niya sa larawan at video. Hindi ito maaaring magkamali. Ang lalaking ito ay si Thomas Mayo. Ginoong Mayo, napakalaking kasiyahan na makasama ka sa aming Everpeace Jewelry. Patawarin mo ako dahil hindi kita matanggap sa pasukan. Itinaway ni Thomas ang kanyang mga kamay. Napangiti siya ng mahina habang sinasabi, ayos lang. Ramdam ko ang iyong sinseridad, Mr. Mendez. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang kausap at sinabing, ito ang aking assistant, si Wilbert Kramer. Hi! Agad namang pumunta si Christopher para makipagkamay. Hi! Napakagalang din ni Wilbert. Sa simula, nag-aalala si Wilbert kung malantad sila. Pagkatapos ng lahat, si Dylan ay isang impostor. Kung kilala talaga nila ang totoong Thomas at makikilala nila na si Dylan ay isang impostor, paano niya ito haharapin? Bagamat pinaghandaan niya ng husto, mahirap pa ring hawakan kung talagang makakaharap niya ang ganoong sitwasyon. Gayunpaman, ito ay maayos. Hindi masabi ng hanggal na si Christopher na may mali at lubos siyang naniniwala na ito ang totoong Thomas. Natuwa si Wilbert. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala na siyang problema ngayon. Narinig ng magkapatid na Hill sa meeting room ang ingay sa labas. Sa sandaling iyon, ngumiti sila habang nakaupo sa kanilang mga upuan. Pulong ni Jade, ang walang isip talaga ni Christopher. Hindi niya masabi kung totoo ba o impostor ang Thomas na ito. Deserve niyang maging malas. Sabi ni Lucas, sige, stop talking. Nakakatakot kung marinig ka niya. Napatigil naman ang dalawa sa pag-uusap. Sa oras na ito, magalang na inimbitahan ni Christopher si Thomas sa meeting room. Pagpasok pa lang ni Thomas sa opisina, nakita niya ang magkapatid na Hill sa opisina. Nagkatinginan silang lahat. Noong una ay hinamak siya ni Jade at wala siyang pakialam sa pekeng na si Thomas na ito dahil akala niya ay nariyan lang ang lalaking ito para kumilos. Ngunit pagkatapos niyang makita ang lalaking pumasok sa opisina, hindi na siya makaupo pa. Agad siyang tumayo, na parang may bukal sa kanilang mga upuan na agad nagpatalbog kay Jade. Pinunasan ni Jade ang kanyang mga mata at hindi naglakas loob na maniwala sa katotohanang nasa harapan niya. Paano nagkaroon ng dalawang tao na magkamukha sa mundo? Tinanong niya si Lucas sa mahinang boses, Lucas, ito ba ang tunay na Thomas o isang impostor? Hindi naman malabo ang paningin ko, di ba? Iniling niya kay Wilbert na maghanap ng taong kamukha ni Thomas, ngunit wala ng ibang taong kamukha ni Thomas. Ang kanyang mukha at figure ay eksaktong kapareho ng tunay na Thomas. Ang ugali ng kanyang mga kilos at titig ay halos kapareho ni Thomas. Dumating man si Emma, baka hindi niya ma-distinguish ang lalaking ito at ang totoong Thomas, di ba? Sa oras na ito, mahinang ngumiti si Thomas kay Jade at sinabing, Hoy, Lucas, Jade, nandito ka rin. Nagkataon lang. Nang sabihin niya iyon, nabunyag ang katotohanan. Magkamukha man ang dalawang tao, imposibleng gayahin ang boses. Ang Thomas Mayo sa harap nila ay may parehong boses. Imposibleng magkaroon ng dalawang ganap na magkaparehong dahon sa mundo. Kapag nangyari ang sitwasyong ito, isa lang ang ibig sabihin yon. Nahanap na sila ni Wilbert ang totoong Thomas. Agad namang natigilan si Jade. Hiningi kita na maghanap ng impostor pero dinala mo ang totoong tao. Wilbert Kramer, ano ang kahulugan nito? Kabanata 982. Wala pa ring ideya si Wilbert. Wala siyang alam. Matapos niyang makita ang mga tugon ni na Jade at Lucas, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Palihim niyang naisip, haha. Nabigla ka rin, tama ba? Tingnan ang impostor na nahanap ko. Siya ba ay may mataas na kalidad? Wala siyang alam pero proud pa rin siya sa sarili niya. Pumasok na si Thomas sa meeting room at umupo. Umiti siya ng mahina kay Jade at nagtanong, Jade, nandito ka rin ba para pumirma ng kontrata kay Mr. Mendez? Namutla ang kutis ni Jade at wala siyang masabi. Pumirma ng kontrata. Haha, anong uri ng kontrata ang pipirmahan niya? Siya ay dumating upang pagtawanan si Christopher at makakuha ng ilang mga pakinabang. Sinong makakalam na hindi niya magagawang pagtawanan si Christopher? Sa halip, siya ang naging malaking biro. Paliwanag ni Christopher, Miss Hill nandito siya para tulungan tayo. Nagagawa kong makipagtulungan sa pagkakataong ito salamat kay Miss Hill, Mr. Mayo. Tumango si Thomas. Ngayon ay alam na niya kung saan nagsimula ang lahat ng ito.
Hindi rin ito nakakagulat. Kung tutusin, wala naman siyang conflict kay Wilbert kaya walang dahilan si Wilbert para bigla siyang iset up. Lahat ng nangyari ay may dahilan. Sa huli, si Jade pa rin ang naglalaro sa likod ng mga eksena. Labis na nabahala si Jade nang makaupo siya. Nagkaroon siya ng goosebumps at hindi talaga komportable. Noong una ay gusto niyang humanap ng impostor para i-frame si Christopher. Ipapawi niya sina Christopher at Thomas habang pinapanood niya ang palabas sa gilid. Pero tapos na ang lahat. Nahanap na niya ang totoong Thomas sa halip na isang impostor. Sa sandaling iyon, nasa dilema si Jade. Gusto niyang ilantad si Thomas, ngunit naisip niya ito. Ano ang maaari niyang ilantad? Si Thomas ang tunay at tunay na Thomas. Dapat ba niyang sabihin kay Christopher na hindi niya talaga sinadya na tawagan ang totoong Thomas ngunit nais niyang makakuha ng isang impostor para kay Christopher? Hindi ba ibig sabihin noon ay mapupuna siya? Gayunpaman, kung hindi niya ilantad si Thomas, kailangan pa ba niyang makita si Thomas na nagpapakitang gilas doon? Ang pinaka-ikinagalit niya ay kung gaano kaklulas si Wilbert. Panay ang ngiti niya kay Jade at ginawa pa niya iyon habang nagpapakita siya. Parang sinasabi niya, tingnan mo, hindi ba mukhang totoo ang impostor na nahanap ko? Hinawakan ni Jade ang noo niya gamit ang isang kamay. Hindi na niya kinaya ang paningin. Nakilala niya ang mga hanggal na tao, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong walang pag-iisip. Para akong niloloko ang isang bumibili gamit ang isang tunay na telepono ngunit tinatrato ito bilang isang replika ng hindi nalalaman ng bumibili. Sa pagbili nito, isa nga itong tunay na telepono at maganda pa rin ang impresyon sa iyo ng bumibili. Ang isang nagbebenta na tulad nito ay lubhang hanggal. Hindi akalain ni Jade na makakatrabaho niya talaga ang isang walang pag-iisip na tindera balang araw. Higit sa lahat, patuloy na nagbigay ng mga pahiwatig si Jade kay Wilbert ngunit hindi niya ito naiintindihan. Naisip pa niya na pinupuri siya ni Jade sa mahusay niyang trabaho kaya mas nakaramdam siya ng pride. Tuwang-tuwa si Wilbert at nagdagdag pa siya ng panggatong sa apoy. Tinadya niyang sabihin ang ilan na parang napaka-propesyonal. Ang kanyang pangit na pagganap ay nagbigay kay Jade ng lahat ng goosebumps. Kawakas, sinabi ng lahat ang kailangan at oras na para lagdaan ang kontrata. Inilapag ni Christopher sa mesa ang kontratang inihanda niya. Umadjejek siya habang sinasabi, Mr. Mayo, pirmahan natin ang kontrata at opisyal na tayong magtutulungan. Tinulyapan ni Thomas ang kontrata sa mesa, ngunit hindi niya ito pinirmahan. Sa halip, itinulak niya ito pabalik. Hindi ako pumipirma sa kontratang ito. Ang kanyang mga salita ay nagpabago ng ekspresyon ng lahat. Walang magawa si Jade na ngumiti ng mapait. Siyempre haantong sa ganito. Imposibleng tumalon si Thomas sa bitag ng malinaw na alam niya ito. Nagulat si Wilbert. Ano ang nangyayari? Bakit biglang binago ni Dylan ang plot? Ibang-iba ito sa kanilang rehearsal. Si Christopher ang pinaka-nagulat. Inihanda na niya ang lahat at naging magalang siya. Naisip na lang niyang pirmahan ang kontrata kay Thomas at baliktarin ang sitwasyon ng kanyang kumpanya. Kanina lang naging maayos ang kanilang usapan, kaya bakit biglang nagbago ang isip ni Thomas sa isang kritikal na sandali? Dahil ba mababa ang sweldo? Ginoong Mayo, hindi ka ba nasisiyahan sa mga benepisyo? Kinakabahang tanong ni Christopher. Kinawian ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, it's not about the benefits. Dahil plano ko ng magretiro. Magretiro. Nagkatinginan ng lahat at hindi alam ang ibig sabihin ni Thomas. Bakit siya biglang nagretiro kung nagtatrabaho siya ng maayos? Patuloy na sinabi ni Thomas, masyadong nakakastress ang trabaho kamakailan. Kapag natapos na ang mga kontrata sa ibang kumpanya, plano kong tanggihan ang lahat ng iba pang kumpanya at hindi na ako muling pipirma ng anumang kontrata. Wala rin akong planong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa Stellar Jewelers. So, Mr. Mendez, I won't sign a contract with you at this time. Nanginginig ang mga kamay ni Christopher. Pakiramdam niya ay niloko siya. Kung ayaw niyang pumirma sa kontrata at binalak pang magretiro, bakit ngayon pa siya dumating? Nakaramdam ng kirot sa puso si Christopher. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa ang kanyang kumpanya. Sa sandaling iyon, mahinang ngumiti si Thomas habang sinabi niya, kahit na hindi ako pumirma ng kontrata sa iyo, maaari akong pumirma ng isang kasunduan sa iyo. Pumirma ng kasunduan. Naningkit ang mga mata ni Christopher. Naramdaman niyang hindi pa siya dead end, kaya patuloy siyang nagtanong, anong kasunduan ang gusto mong pirmahan? Paliwanag ni Thomas, we'll sign an agreement.
Tutulungan kitang kumpletuhin ang isang seleksyon ng mga magaspang na bato sa itinalagang panahon at hayaan ang iyong kumpanya na kumita ng pera. Ano sa tingin mo? Matapos itong marinig ni Christopher, tuwang-tuwa siya na muntik na siyang sumayaw. Kahit na ito ay isang beses lamang na pakikipagtulungan, ang kanilang kumpanya ay maaari pa rin kumita ng maraming pera sa paghuhusga ni Thomas. Gamit ang pera, ang kumpanya ay magkakaroon ng kapital upang magpatuloy sa pagpapatakbo. Kabanata 983. Maaaring sabihin ng isang tao na ang kanilang kumpanya ay tumatanggap ng isang beses na tulong mula kay Thomas. Salamat. Maraming salamat, Ginoong Mayo. Pupunta ako at i-draft ang bagong kasunduan ngayon. Ito ay gagawin sa 1 minuto. Uye, for the benefits, it will remain the same as in the contract. Ang aming kumpanya ay handa pa rin. Sa puntong ito, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at sinenyasan si Christopher na huwag nang magsalita tungkol dito. Pagkatapos, ngumiti si Thomas habang sinabi niya, I actually don't care about the benefits. Ang iyong kumpanya ay halos wala ng pag-asa, kaya hindi ko rin nais na samantalahin ka. Gawin natin ito, kapag pinili ko ang top-grade rough stones para sa iyong kumpanya, kailangan mo lang gumawa ng isang presentable na piraso ng alahas para sa akin. Magiging sapat na iyon. Nangangahulugan ba ito na walang gusto si Thomas? Pipiliin niya ang pinakamataas na grado na magaspang na bato, at kailangan lang niyang gumawa ng isang piraso ng alahas gamit ang isa sa mga magaspang na bato. Ito ay isang piraso ng cake para sa isang kumpanya ng alahas. Pinili ni Thomas na talikuran ng marangyang paggamot. Ang kanyang pag-iisip ay talagang hinahangaan siya ng mga tao. Ginoong Mayo, para kang santo. Salamat sa iyong kagandahang loob. Si Christopher ay mukhang tuwang-tuwa na halos yumuko siya kay Thomas. Pagkatapos ng paulit-ulit na pasasalamat ni Christopher kay Thomas, agad siyang nag-draft ng bagong kasunduan. Nais niyang may handa ang kasunduan sa pinakamaikling panahon. Sa meeting room, tanging si Thomas at ang 3 pang tao ang naiwan. Nang maisara ang pinto, pumalakpak si Wilbert at binigyan si Thomas ng thumbs up. Anak, ang galing ng acting mo. Maaari ka ring makipagkumpetensya para sa pinakamahusay na actor award sa Oscars. Agad siyang umupo sa tabi ni Thomas. Hinawakan niya ang balikat ni Thomas, tumawa, at sinabing, pero medyo nalulungkot pa rin ako para sa iyo. Lumingon si Thomas sa gilid at nagtanong, ano ang hindi ka nasisiyahan sa pakiramdam? Hindi ako natuwa nung bigla kang nagpalit ng plot. Malaki ang panganib. Kung hindi mo ito mahawakan ng maayos, mawawala sa iyo ang lahat. At saka, hindi ka gumawa ng magandang pagbabago. Ibinigay mo ang napakalaking sweldo para makakuha ng isang alahas. Hindi ito katumbas ng halaga. Huminto muna siya saglit bago niya ipinagpatuloy ang sasabihin, pero personal earnings mo ito, kaya wala rin akong karapatang makialam. Tutal, napagkasunduan namin sa simula na ang pera mula sa kontrata ay sa iyo. Usa kang kumilos at tinanggihan mo ang pera, kaya wala akong masabi. Bukod sa biglaan mong iniiba ang plot, I'm still very satisfied sa performance mo ngayon. Kaya kung ibigay sa iyo ang 70% sa kabuuan. Habang nagsasalita si Wilbert, tinapot niya si Thomas sa balikat. Tanong niya kay Jade sa tapat niya, Miss Hill, ano sa tingin mo? Kwalipikado ba ang impostor na Thomas na pinili ko para sa iyo ngayon? Kaya ba niyang manloko ng mga tao? Sa sobrang galit ni Jade ay namutla ang kanyang kutis at nanginginig. Hindi pa rin masabi ng walang isip na ito ang tunay na Thomas. Ang kanyang kawalang isip ay hindi mailigtas. Hininaan niya ang boses niya at sumigaw, walang isip. Ano ang ibig mong sabihin sa panloloko ng mga tao? Siya ang tunay. Siya si Thomas Mayo. Ngunit, hindi siya pinaniwalaan ni Wilbert. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Hey, Miss Hill, interesado ka rin bang umarte? Masyadong casual ang acting mo. Mukhang peke talaga. Sa sandaling iyon, malamig na sinabi ni Lucas, dapat may hangganan ang kawalang isip. Wilbert, tingnan mo ng maayos. Totoo ba o peke si Thomas? Hindi kailanman magbibiro si Lucas. Nang makita ni Wilbert ang tugon ni Lucas ay napagtanto niya ito. Pakiramdam niya ay may mali. Awkward siyang lumingon at tumingin kay Thomas. Habang tinitignan niya si Thomas, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Oo, paano naging posible na magkaroon ng 2 tao na magkamukha? Maaaring ito ay. Agad na tumalon si Wilbert mula sa tagiliran ni Thomas na parang nakuryente at lumayo siya kay Thomas.
Ikaw, ikaw. Hindi ba ikaw si Dylan Toomer? Pumalaklak si Thomas. Isang pangalan lang. Hindi ako naabala sa pagtawag mo sa akin. Hindi siya naabala. Ngunit si Wilbert ay. Sa wakas ay napagtanto ni Wilbert na siya ay naloko. Nagtataka siya kung bakit ang isang tao ay maaaring kumilos ng perpekto nang hindi nagpapakita ng anumang mga kapintasan mula sa simula. Mula sa tono ng pananalita, ugali, galaw, at ekspresyon, ang lalaking ito ay napaka-perpektong gumanap. Hindi pala impostor ang lalaking ito. Siya ang tunay at tunay na Thomas Mayo. Hinayaan na lang ba niyang magpanggap na si Thomas ang totoong Thomas? Pero, nakipagtulungan pa si Thomas sa kanya para umarte ng maayos. Kung wala ang magkapatid na Hill, baka may tago pa rin si Wilbert sa dilim. Pakiramdam niya ay isa siyang clown na niloko ni Thomas. Ikaw, bakit hindi mo sinabi sa akin na totoo ka? Hindi alam ni Thomas kung iiyak ba siya o tatawa. Nagkibit balikat siya. Hindi ko kasi alam kung paano ko aaminin. Tsaka bakit ko naman aaminin? I found it really interesting to act with you. Hindi pa ako nakakapaglaro ng ganoon kasaya at masayang laro dati. Laro. Masaya. Pakiramdam ni Wilbert ay minamaliit ang kanyang katalinuhan. Gusto niyang umiyak. Sa sobrang galit niya ay nanginig ang kanyang katawan. Gusto niyang pagalitan si Thomas, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito papagalitan. Marami na siyang nalinlang na tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nalinlang siya sa ganoong kawaila hilakbot na paraan. Hindi lang iyon, pinahiren pa ni Thomas ng asin ang kanyang sugat. Wilbert, nagkaroon kami ng kasunduan. Bibigyan mo ako ng $1 million pagkatapos kong magtrabaho sa iyo at kumilos. Mangyaring huwag kalimutan iyon. Kabanata 984. Galit na galit si Wilbert. Hindi lang siya naloko pero kailangan pa niyang magbigay ng $1 million. Haha, walang isip lang ang magbibigay nito kay Thomas. Nang gusto niyang makipagtalo kay Thomas ay bumukas ang pinto. Pumasok si Christopher sa silid dala ang nakabalangkas na kasunduan. Umadjejek siya at sinabing, Mr. Mayo, pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Nakagawa na ako ng kasunduan. Mangyaring suriin at tingnan kung mayroong anumang bagay na kailangang amyendahan. Magalang niyang inilagay ang kasunduan sa harap ni Thomas. Kinuha ni Thomas ang kasunduan at binasa ito sa simpleng paraan. Habang nagbabasa siya, sinabi niya, okay, sa pangkalahatan ay walang problema sa kasunduang ito. Kuye, Mr. Mendez, may idagdag pa ako. Pakisabi, kung pipirmahan ko ang kasunduang ito sa iyo, hindi ako hihingi ng anumang pera. Hindi ko gusto ang anumang mga benepisyo bago pa man. So, Mr. Mendez, if you gave any gifts before this, you've violated the agreement and I will not conduct my end. Pakitiyak na malinaw sa iyo ang tungkol dito. Nagbago ang kutis ni Christopher. Napatingin siya kina Jade at Lucas. Binigyan niya sila ng 2 kahon ng magagandang alahas kanina at lumabag iyon sa kasunduan batay sa sinabi ni Thomas kanina. Kailangan niyang bawiin ang mga ito. Huminga ng malalim si Jade at galit na galit siya. Wala siyang nakuhang biro. Ayos lang. Ngunit hindi man lang niya maitago ang isang regalo na gusto niya. Thomas, Thomas, napakalupit mo. Bawiin mo. Diretsong inihagis ni Jade ang kahon ng mga alahas niya sa mesa at kalmadong inilagay din ni Lucas ang mga alahas sa mesa. Ngayon ay kailangan nilang ilabas ang anumang kinuha nila kanina. Wala silang nagawang kunin. Umalaklak si Christopher at sinabing, salamat sa pag-unawa mo, Miss Hill. Galit si Jade. Pag-unawa. Nakakaintindi. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang manatili dito para tapusin ang pag-aarte kasama si Thomas ngayon. Hindi siya maaaring umalis ng maaga at hindi siya maaaring umalis lamang dito. Pagkatapos ng lahat, ang drama na ito ay nagsimula ng paggawa ng pelikula pagkatapos lamang niyang simulan ito. Itinatakda niya ang sarili gamit ang sarili niyang bitag. Hindi maipahayag ni Jade ang kanyang pait. Sa sitwasyong ito, pilit niyang pinipigilan ang kanyang galit at pinanood si Thomas na naglalaro sa loob ng 2 oras bago hinimas ni Thomas ang kanyang kamiseta, tumayo, at nagpaalam. Bago siya umalis, sinabi pa niya kay Jade, Jade, thank you so much for recommending such a reliable collaboration partner like Mr. Mendez to me. Salamat. Nagpasalamat pa siya. Haha. Sa hapon, iniwan ni Jade ang Everpeace Jewelry kasama ang kanyang nakakapagod na katawan.
Apat na salita ang maaaring gamitin upang ilarawan siya na pisikal at mental na pagod. Tinadya ni Thomas na hindi umalis ng maaga. Puwersa siyang umalis ng mahigit 2 oras para maubos ang pagiging espiritu ni Jade. Walang isip, jerk. Inampis ng 2 kamay ni Jade ang bonnet ng sasakyan para ipahayag ang kalungkutan. Napabuntong hininga si Lucas. Lumapit siya at sinabing, Jade, matagal ko nang sinabi sa iyo. Napakatuso at taksil ni Thomas. Napakahirap makipag-ayos sa kanya. Iniling ko sa iyo na huwag kang madaling magalit sa kanya, ngunit hindi mo ako pinakinggan. Tinabi ko naman sa iyo dati, di ba? Iniling ko sa iyo na mag-ingat at huwag i-frame ang iyong sarili kapag nabigo kang iset up si Thomas. Anong nangyari ngayon? Hindi ba tama ang hula ko? Tumalikod si Jade at galit na sumigaw, tama na. Sa tingin mo ba hindi pa ako nakakahiya? Hindi ko ba alam ang lahat ng ito? Pinapuna mo pa ako. Ikaw ang aking kapatid. Ngayong nakita mo akong pinahiya ng ganito, hindi ka ba dapat mag-isip ng paraan para matulungan ako? Iyon ang unang pagkakataon na nakalimutan ni Jade ang sarili mula nang siya ay isilang. Sa pagkakataong ito, talagang pinahirapan siya ni Thomas sa kakilakilabot na paraan. Kabanata 185. Kung gusto mong saktan ng isang tao, kailangan mong maging handa sa pag-iisip para saktan ka ng iba. Walang sino man sa mundo ang ipinanganak para saktan. Natahimik si Lucas. Ayaw ba niyang makipag-deal kay Thomas? Gusto niya, syempre. Dahil nakalabas na si Lucas sa bilangguan, nag-isip siya ng hindi mabilang na mga paraan para harapin si Thomas. Gayunpaman, sa tuwing nakikitungo siya kay Thomas, palaging may puwersa sa dilim na tumulong kay Thomas. Matinding talo si Lucas sa bawat laban. Kung magpapatuloy ito, baka hindi na niya mapanatili ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Ang problema, kahit na gusto niyang lumaban sa puntong ito, mayroon siyang intensyon ngunit kulang sa kapangyarihan. Parang halimaw si Thomas. Napakalakas niya kaya nawalan siya ng pag-asa kay Lucas. Sa pagkakataong ito, ngumisi ang walang alam na si Wilbert habang naglalakad. Tinanong pa niya si Jade, Miss Hill, ngayon ang bagay na ito ay naayos na. Dapat mo bang bayaran ako ng perang napagkasundoan natin? Galit na galit si Jade. Nakakita na siya ng mga walang isip tao, ngunit hindi pa niya nakilala ang isang walang isip na taong tulad nito. Napatitig siya kay Wilbert. How dare you shamelessly humingi ng pera sa akin? Hindi mo ba alam kung paano mo naidulot ang bagay na ito? Hiniling ko sa iyo na maghanap ng taong magpapanggap na si Thomas at sirain ang kanyang reputasyon at labanan si Christopher. Pero ano ang nangyari ngayon? Napakawalang isip mo na nakuha mo talaga ang totoong Thomas. Pinahiya mo ako sa harap niya. Imbes na pagtawanan si Thomas, ako mismo ang naging biro. Nagpakitang gila si Thomas sa loob ng mahigit 2 oras habang nakangiti kami sa gilid na parang clown. I'm very polite para hindi makaganti sa'yo. Ngunit, paano ka pa nanghihiyang humingi ng pera sa akin? Pinibigyan kita ng 2 salita. Magwala ka. Hindi masaya si Wilbert. Hoy, paano mo nasabi iyan? Kahit na ano, dinala ko sa iyo ang lalaki, tama. Pumirma nga siya ng kontrata ayon sa iyong kahilingan, tama ba? Pagamat kakapirma lang niya ng isang kasunduan, pinirmahan niya ito. Nagawa ko na lahat ng gusto mong gawin ko. Logically, kailangan mo akong bayaran. Kung sa tingin mo ay hindi ako gumawa ng magandang trabaho, sige, maaari mo akong bigyan ng mas kaunti. Hindi ko kailangan ng $10 million. Maaari mo lang akong bayaran ng $8 million. Gusto pa ba niya ng $8 million? Medyo walang imek si Jade habang nakatitig kay Wilbert. Pwede bang maging mas walang isip ka? $8 milyong. Hindi man lang kita babayaran ng $800. Habang tumatagal ang usapan nila, mas nagkakamali sila. Galit si Wilbert. Agad niyang hinawakan si Jade sa kwelyo. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na bugbugin ka. Kung hindi mo ako babayaran, hahanap ako ng ilang taong makikipaglaro sa iyo at iparamdam sa iyo kung gaano kasama ang lipunan. Gustong umiyak ni Jade. Binibuli siya ni Wilbert. Sa oras na ito, lumapit si Lucas at inabot ang kanyang kamay sa braso ni Wilbert. Naglagay siya ng higit na lakas sa kanyang pagkakahawak at ilang mga tunog ng pagklik ang narinig. Halos mabali ang braso ni Wilbert. Pinitawan niya agad ang kamay niya. Ah, masakit, masakit. Pakawalan mo ako. Nagalit ako sa mga salita mo. This arm is your prize, malamig na sabi ni Lucas.
Habang nagsasalita siya, gumamit siya ng higit na lakas sa isa pang kamay upang hampasin at putulin ang braso ni Wilbert. Inilagay nito sa sobrang sakit si Wilbert kaya napasigaw siya na parang baboy na kinakatay. Sumakay ka sa kotse. Dinala ni Lucas si Jade sa kotse bago niya inapakan ng accelerator at umalis sa site. Wala siyang pakialam kay Wilbert. Sabi ni Lucas, Jade, babae ka. Huwag ka nang makipagtrabaho sa isang walang yusip na tao. Kinagat ni Jade ang kanyang mga ngipin at sinabing, ngunit kung hindi ako makikipagtulungan sa ganitong uri ng tao, paano ko haharapin si Thomas? Kung tutuusin, kasalanan ni Thomas ang lahat. Pinaikit ni Lucas ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Sa puntong ito, sino pa ang makakaharap kay Thomas? Kabanata 186. Habang nagmamaneho si Lucas sa aspaltong kalsada, may naisip siyang tanong. Sa puntong ito, sino pa ang makakaharap kay Thomas? Hindi na niya kaya. Gustuhin man niyang aminin o hindi, may malaking agwat sa pagitan nila ni Thomas. Iniisip noon ni Lucas na siya ay isang likas na matalino at hindi kapani-paniwalang tao. Naisip niya na ang kanyang karunungan ay higit sa lahat. Gayunpaman, hindi na niya iyon iniisip ngayon. Pagkatapos lamang niyang maranasan ang katalinuhan ni Thomas ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng mga tao sa "There would always be someone better than you." Marahil ay hindi niya dapat kinuha ang posisyon ng ulo ng pamilya. Ang posisyon ay mukhang mahusay, ngunit sa katunayan ito ay isang mainit na patatas. Pagkatapos niyang pumalit, nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable. Kung isa lang siyang normal na tao, hindi niya kailangang makipag-away palagi kay Thomas. Pero, ano pa nga ba ang magagawa niya sa oras na ito? Pinaikit ni Lucas ang kanyang mga mata. Nakaisip siya ng mga pangalan pagkatapos ng mga pangalan bago niya ito isa-isang tinanggihan. Ang mga taong ito ay hindi kaya o hindi mapagkakatiwalaan. Anong biro? Akala ni Lucas ay nakagawa na siya ng napakalaking network pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang mahanap na maaasahang katulong. Ang kanyang mga koneksyon ay hindi kahit nakapakipakinabang bilang Wilbert. Sino pa kaya ang hahanapin niya? Matapos mag-isip ng ilang sandali si Lucas, sa wakas ay may pumasok na pangalan sa kanyang isipan. Makakayanin ng taong iyon. Pero, mamulong si Lucas, Jade, pauwiin muna kita. Ha? Tanong ni Jade, anong ibig mong sabihin na pauwiin mo muna ako? Lucas, anong gusto mo? Para ipaglaban si Thomas sa buhay mo. Mapait na tumawa si Lucas. Sa tingin mo kaya ko siyang ipaglaban. So ano ang gagawin mo? Para makakuha ng katulong na haharap kay Thomas. Nagtataka na nagtanong si Jade, mayroon bang napakagandang tao sa Southland District? Sino ito? Sabihin mo sa akin. Bahagyang kumunat ang noo ni Lucas. Gusto niyang sabihin ang pangalan pero hindi niya magawa. Ito ay dahil nahirapan siyang sabihin ang pangalan ng tao. Pagkatapos niyang paulit-ulit na magalinlangan, dahan-dahang sinabi ni Lucas, Brittany Carter. Brittany Carter. Sa sandaling marinig ni Jade ang pangalan, naunawaan niya ang lahat. Talagang kayang harapin ng babaeng iyon si Thomas, ngunit. Speaking of Brittany Carter, nagkaroon siya ng napaka-espesyal na relasyon kay Lucas. Magkaklase sila noong high school. Dahil nasa iisang paaralan sila, noon pa man ay mahal na ni Brittany si Lucas. Ito ay hindi kakaiba. Galing sa mayamang pamilya si Lucas. Guwapo siya at napakatalino. Napakaraming babae ang nagkagusto sa kanya, kaya nakakatanggap siya ng malaking stack ng mga sulat araw-araw. Si Brittany ay isa sa kanyang mga hinahangaan. Marami siyang ginawa na wala sa linya para ituloy si Lucas. Nagpatuloy ito hanggang sa isang pagkakataon ay hindi na nakatiis si Lucas at binigyan niya ng isang sampal si Brittany. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpakita sa harap ni Lucas. Isang araw, makalipas ang maraming taon. Nang muling lumitaw si Brittany, hindi na siya ang maliit na sikat na babae mula sa nakaraan. Siya ay dumaan sa isang malaking pagbabago dahil siya ay naging manliligaw ng unang anak na lalaki ng pamilya Martin. Ang pamilya Martin ang nangungunang malaking pamilya sa Central City. Ang unang anak na lalaki ng pamilya Martin ay may nakakatakot na kapangyarihan at katayuan sa lipunan. Si Lucas ay miyembro lamang ng isang maliit na pamilya sa ganitong uri ng lugar. Paano siya naging kalaban ng pamilya Martin? Sino ang mag-aakala na pagkatapos na iwanan ni Lucas, makakasama ni Brittany ang unang anak ng pamilya Martin na malayo sa kanyang liga? Ngunit, alam ng lahat na ang unang anak na lalaki sa pamilya Martin ay isang lalaking may asawa. Hindi magkakaroon ng magandang wakas si Brittany sa kanya.
Siya ang magiging hidden mistress ng young master ng pamilya Martin at totoo rin iyon. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa dinala si Britney sa Central City. Sa halip, nananatili siya sa isang marangyang villa sa Southland District. Hihilingin ng young master ng pamilya Martin sa kanyang mga tauhan na magbayad ng malaking halaga kay Britney. Gayunpaman, hindi man lang bibisitahin ng young master ang Southland District ng ilang beses bawat taon. Sa tuwing abala siya, hindi man lang siya makapunta kahit isang beses. Si Britney ay isang alagang hayop lamang na inalagaan niya sa Southland District. Sa totoo lang, alam ng lahat na ang young master ng pamilya Martin ay maraming mga alagang hayop. Maliban kay Britney, marami pa ring mistress doon. Pumili ang young master ng mga villa sa maraming lungsod para mapanatili ang mga alagang hayop na ito. Ito ay isa lamang sa kanyang mga libangan. Gayunpaman, ang mga alagang hayop na iningatan ay walang ibang libangan. Napakayaman nila at sapat na para sa kanila na gumastos at bumili ng kahit anong gusto nila. Ngunit, kung walang lalaki sa kanilang tabi, malungkot pa rin sila at malungkot. Isa sa kanila si Britney. Siya ay isang babaeng hindi makayanan ng kalungkutan. Lalo na nang muli niyang nakilala si Lucas sa isang bola na bigla siya sa kanyang paghanga maraming taon na ang nakalilipas at ang kanyang kalungkutan nitong mga taon ng sabay-sabay. Nahulog na naman siya kay Lucas ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi na muling hinahabol ni Britney si Lucas tulad ng ginawa niya noon dahil mayroon na siyang young master ng pamilya Martin. Hindi niya ito magawang ituloy pero hindi niya napigilan ang kanyang nararamdaman kahit anong mangyari. Araw-araw nami-miss ni Britney si Lucas. Isang araw, sa wakas ay hindi na siya nakapagpigil. Palihim niyang hinanap si Lucas at ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Kabanata 187. Hindi mahirap isipin ang wakas. Paano naging posible para kay Lucas na tanggapin siya? Hindi na niya ito tanggap sa nakaraan. Dahil si Britney ang naging mistress ng young master ng pamilya Martin, mas naging imposible para sa kanya na tanggapin siya. Gaano man katapang si Lucas, hindi siya nangahas na makasama si Britney. Pagkatapos, nangyari ang insidente ng pagtataksil ni Lucas sa kanyang pamilya. Matindi ang pagkatalo niya at nakulong. Noong panahong iyon, pinuntahan ni Britney si Lucas sa huling pagkakataon. Sinabi niya kay Lucas na kung sasabihin niyang handa siyang maging manliligaw ni Britney sa mababang antas, ilalabas niya ito sa kulungan gamit ang mga koneksyon ng pamilya Martin. Hindi lang iyon, tutulungan pa niya itong maging padre de pamilya. Gayunpaman, muli siyang tinanggihan ni Lucas. Una, takot pa rin siya sa young master ng pamilya Martin. Pangalawa, may malaking ego si Lucas. Hindi siya papayag na maging ulo ng pamilya sa tulong ng isang babae. Bukod dito, hindi niya gusto si Britney. Pagkatapos noon, hindi na sila nag-contact ni Britney. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, si Britney ay nananatili sa kanyang marangyang villa. Pero habang tumatagal, tumatanda na siya. Nasa 30s na siya ngayon. Kung magpapatuloy ito, mahirap mapanatili ang kanyang kagandahan. Kapag siya ay tumanda at pangit, malamang na masisipa siya sa villa. Natatakot siya sa hinaharap at nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan para sa katotohanan. Isa pa, kanyang kalungkutan at kahungkagan nitong mga taon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na magkaroon ng taong maasahan niya, isang taong makakasama niya sa pag-iyak at pagtawanan. Ito ang nakaraan ni Britney at Lucas. Si Lucas ay talagang pinilit na patayin ni Thomas ngayon at iniwan lamang niya ang pagpipiliang ito. Gusto niyang hanapin si Britney at ipaayos si Thomas gamit ang mga koneksyon ng pamilya Martin. Bagamat ang posisyon ni Britney sa puso ng young master ay nasa mga lubid at ang pangunahing kapangyarihan ng pamilya Martin ay nasa Central City. Hindi pa rin siya haharap sa anumang problema kung gusto niyang alisin ang hindi kapansin-pansing si Thomas sa Southland District gamit ang impluensya ng pamilya. Hanggat gusto ito ni Britney, maaaring sirain ang kapangyarihan ng pamilya Martin sa Southland District si Thomas anumang oras. Natural, iyon lang ang naisip ni Lucas. Sa kotse, seryosong tinitigan ni Jade si Lucas at nag-aatubili na sinabi, "Lucas, gusto mo ba talagang puntahan ang babaeng iyon?" Hindi sumagot si Lucas. Tabik na sabi ni Jade, "Hindi mo siya mapupuntahan. Alam mo kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa iyo. Sa sandaling magbukas ka sa kanya, mahuhulog ka ng malalim at hindi na makakalabas pa. Kung magiging manliligaw ka ni Britney, maliligtas ka ba ng young master ng pamilya Martin?" Kung ikukumpara sa young master ng pamilya Martin, si Thomas ay hindi gaanong mahalaga. Hindi natin siya kailangang saktan para harapin si Thomas.
The last thing I want to say is that Lucas, halatang ayaw mo kay Britney. Mangyaring huwag pilitin ang iyong sarili at magdusa, okay. Kumunat ang noo ni Lucas. Hindi ba niya naisip ang mga ito? Hindi, isinasaalang-alang niya ang lahat. Ngunit, napilitan siya sa kasalukuyang sitwasyon na kailangan niyang gawin ang mapanganib na hakbang na ito. Patuloy siyang pinipilit ni Thomas ngayon at nahulaan niya na ilulunsad ni Thomas ang pag-atake hindi magtatagal. Sa oras na iyon, kailangang harapin ni Lucas ang pagtatapos ng pagbaba sa pwesto at pagkatalo ng husto. Hindi siya papayag na mawala ang posisyon ng padre de pamilya na sa wakas ay nakuha niya. Isa pa, hindi siya masaya. Walang sino man ang nakadama ng labis na kalungkutan kay Lucas. Ano man ang aspeto, mas namumukod tangi si Thomas kaysa kay Lucas at naghatid ito ng malaking dagok sa dignidad ni Lucas. Kinasusuklaman niya si Thomas. Si Thomas ang nagparamdam kay Lucas bilang isang normal na tao na walang ganoong lakas at karunungan. Ang kanyang karangalan bilang isang henyo ay walang takot na hinamak ni Thomas. Kaya naman, gusto ni Lucas na tanggalin si Thomas kahit anong mangyari. Habang nabubuhay si Thomas, hindi makakatulog ng maayos si Lucas. Hindi niya pinayagang umiral ang sino mang mas malakas kaysa sa kanya. Dahil hindi niya kayang hawakan si Thomas sa mga normal na pamamaraan, maaari lamang niyang gamitin ang matinding pamamaraan. Gusto niyang gamitin si Britney at ang kapangyarihan ng pamilya Martin para pilitin na paalisin si Thomas. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Lucas at sinabing, Jade, huwag kang mag-alala. May sarili akong plano. Hahawakan kong mabuti ang relasyon namin ni Britney. Bagaman hindi ko siya gusto, ang kanyang mga mapagkukunan ay masyadong mayaman at kaakit-akit. Kung kaya kung pagsilbihan siya ng tama, makukuha ko lahat ng gusto ko sa pamamagitan niya. Ang katayuan sa lipunan, pera, at dignidad. Kinokontrol niya ang isang bahagi ng kapangyarihan ng pamilya Martin. Gusto kong gamitin ng husto ang bahaging ito ng kapangyarihan para maging matatag akong tumayo sa Southland District at maging pinakamakapangyarihang tao dito. Sa oras na iyon, si Britney ay matanda na rin at pangit at ang young master ng pamilya Martin ay kapuputin at iiwan din siya. Kung gayon, hindi ko na kailangang mag-alala na papatayin siya. At the same time, mawawalan din siya ng halaga. Kapag nangyari iyon, iiwan ko siya. Sa madaling salita, ang gusto kong gawin muna ay mapasaya siya at gamitin ang kanyang mga mapagkukunan upang magkaroon ng matatag na katayuan sa mga nakaraang taon. Pagkatapos, kapag siya ay tumanda at pangit at nawala ang kanyang halaga, iiwan ko siya. Malupit at walang awa pa rin si Lucas gaya ng dati. Pero, tinitigan ni Jade ang kapatid at medyo hindi siya pamilyar. Napakalupit ni Lucas noong nakaraan, ngunit mayroon din siyang napakalakas na pagpapahalaga sa sarili. Imposibleng hayaan niya ang sarili na tumalon sa pila sa tulong ng mga babae. Hinding-hindi siya aasa sa mga babae. Pero ngayon, gusto lang ni Lucas na umasa sa isang babae. Ang kanyang pagbabago ay dahil sa isang tao, si Thomas. Si Thomas ay talagang hindi kapanipaniwala. Maaari niyang pilitin si Lucas na may malaking kakuhan na isuko ang kanyang sariling dignidad at magmukhang kaawa-awa. Kabanata 988. Lucas, nakapagdesisyon ka na ba talaga? Oo. Tasama ako sa iyo. Natigilan si Lucas. Lumingon siya sa gilid at tumingin sa kapatid. Masyadong delikado ang lugar na iyon. Hindi ka pwedeng pumunta doon at asahan na maiwasan ang mga aksidente. Sabi ni Jade, that's exactly why I have to follow you there. Tsaka sasabihin ko sa asawa ko para makapaghanda na siya. Kapag may nangyari, may pagkakataon pa akong iligtas ka sa tulong niya. Sobrang naantig ang pakiramdam ni Lucas. Sabay na tayo. Nagtungo silang dalawa sa Marangyang Villa na pag-aari ng young master ng pamilya Martin nang walang sinabi. Napahinto sila mula sa malayo. Pagkatapos nilang iulat ang kanilang mga pangalan, nagpunta ang security guard upang ipasa ang mensahe sa villa at bumalik lamang siya pagkatapos ng ilang minuto. Sinabi ng aming madam na tanging si Lucas Hill lang ang pinapayagang pumasok. Tumanggo si Lucas at sinabi kay Jade, hintayin mo ako sa kotse. Huwag kang pumunta kahit saan. Lucas, mag-ingat ka, sagot ni Jade. Pagkatapos, naghiwalay silang dalawa. Matapos pangunahan ng security guard si Lucas, dumating siya sa pintuan ng villa. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Pagpasok pa lang niya, nakita niya ang isang marangyang sala sa estilong European. Malawak at maliwanag ang sala.
Isang malaking chandelier ang nakasabit sa kisame, habang ang mga eskultura ng Pegasus ay pumuno sa silid sa magkabilang gilid na nagbibigay ng maharlikang likas na talino. Tanging mga super rich na lalaki lang ang kayang bumili at manirahan sa naturang bahay. Maging si Lucas ay walang kakayahang manirahan sa ganitong uri ng napakalaking villa. Nakatayo siya sa sala habang nakaalis na ang ibang mga security guard, kasambahay, at mga katulong. Si Lucas na lang ang naiwan sa buong bahay. Tahimik lang siyang naghihintay. Wala pang sandaling tulad ngayon na inaabangan niya ang pagdating ni Britney. Galit na galit siya kay Britney noon. Hindi niya ito matiis at lubos siyang umaasa na hindi na niya makikita ang babaeng iyon. Ngunit nagbago ang sitwasyon. Kailangan na niyang umasa kay Britney para matalo si Thomas. Pakiramdam niya ay walang magawa. Tapikin. Tapikin. Ilang yabag ang narinig. Ito ay ang malinaw na tunog na dulot ng matataas na takong na tumuntong sa sahig. Inangat ni Lucas ang ulo niya at tumingin. Nakita niya ang babaeng inaabangan niyang makilala. Britney Carter. Nakasuot siya ng isang off-shoulder long dress. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa itaas na parang isang prinsesa. Hawak niya ang hagdan habang hakbang-hakbang na naglalakad papunta kay Lucas. Napakahusay na pinanatili ni Britney ang sarili. Napakakinis at patas ng mukha niya. Wala man lang kulubot sa balat niya. Ang kanyang hitsura ay mukhang napakabata. Hindi dapat masabi ng mga tao na siya ay nasa 30s na. Maaaring isipin ng mga tao na siya ay isang batang babae na 20 taong gulang. Huminto siya sa paglalakad at nagkatitigan silang dalawa ng magkaharap. Puno ng masalimuot na damdamin ang titig ni Britney. Nagkaroon ng kaligayahan, pagkalito, puot at kalungkutan. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, mahal na mahal niya si Lucas sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang lalaking ito sa wakas ay handang lumapit sa kanya. Kawakas, nandito ka na. Alam mo ba kung gaano ako katagal na nag-iisa sa malamig na palasyong ito? Pakiramdam ko ay walang laman. Narito ako para hanapin ka hindi dahil gusto kita, ngunit dahil mayroon akong isang bagay na nangangailangan ng tulong mo, walang pakialam na sabi ni Lucas. Siya ay makatotohanan at walang puso. Ngunit kilala rin ni Lucas ang karakter ni Britney. Sa oras na ito, masyadong peking sabihin kung mahal niya siya o hindi. Si Britney ay isang napaka-sentimental na babae. Ang daming peking salita na nakausap mo sa kanya, mas hindi niya kinaya. Nagustuhan ni Britney si Lucas dahil sa kanyang karakter na mababa ang tingin sa iba. Kaya naman, nang marinig ni Britney ang gayong walang pusong mga salita mula kay Lucas, hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya ng masaya. Galing. Lucas, akala ko ay kapareho ka ng mga astig na magsasabi ng kasinungalingan para sa kanilang mga benepisyo. Napanatili mo ang iyong pagkatao at ang iyong natatanging kagandahan. Magaling. Ito ang gusto ko sa iyo. Nagpaplano si Lucas laban kay Britney. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, okay lang. Gustuhin mo man ako o hindi, masaya ako basta lalapit ka sa akin. I told you many years ago, as long as you say it, I'll do my best to help you. Dahil nasabi mo na, natural na hindi na ako babalik sa sinabi ko. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Lucas. Parang walang kwenta talaga tong babaeng ito. Pag-ibig. Haha. Sa opinyon ni Lucas, kumita talaga siya ng malaki nang magamit niya ang gayong pekeng bagay para makakuha ng tunay na kita. Gayunpaman, bago pa matikman ni Lucas ang mas matagal na kaligayahan, may sinabi si Britney na nagpawala sa kanya ng pag-asa. Pero kung tutulungan kita, dapat ipakita mo rin sa akin ang iyong sinseridad. Gusto kitang maging manliligaw. Tinanggit ni Britney ang kondisyong ito maraming taon na ang nakalilipas at tinanggihan siya ni Lucas nang hindi nag-iisip sa nakaraan. Sa taong ito, tila hindi niya ito kayang tanggihan. Kinagat ni Lucas ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, I agree. Kabanata 189. Ito ay labag sa kanyang kalooban. Gayunpaman, handa siyang sumang-ayon para lang makitungo kay Thomas at makakuha ng mas maraming kita. Pero, hindi iyon pinag-isipan ni Lucas. Inilibre ba niya siya dahil lang sa sinabi niya? Hindi ganoon kadali iyon. Umadjejek si Britney. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at sinabing, so, let's start. Natigilan si Lucas. Simulan. Ang ano? Paggawa ng isang bagay na dapat gawin ng mga magkasintahan. Ano iyon? Napangisi si Britney.
Paano ko sasabihin ang ganoong bagay ng malinaw? Gusto kong dalhin mo ako sa silid sa ikalawang palapag, ilagay ako sa kama ni Siemens, at gawin ang bagay na ginagawa ng magkasintahan. Si Lucas ay hindi walang isip. Paanong hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin? Pero, hindi niya talaga kaya. Hindi lang siya ay walang damdamin para kay Britney, ngunit ang kapangyarihan sa likod ng babaeng ito ay masyadong mataas. Gusto lang niyang pumayag sa pagiging secret lover niya. Hindi niya naisip na gawin ito ng totoo. Ngunit, hindi siya binigyan ni Britney ng pagkakataong maging dalawang mukha. Kung sinabi mo na pumayag ka, kailangan mong isagawa ito ng pisikal. Taka ka lang niya matutulungan. Ano ang dapat niyang gawin? Napatitig si Lucas sa babaeng nasa harapan niya. Kung siya ay tumalikod at umalis sa oras na ito, ang kanyang buhay ay tapos na. Ang pabigat na si Thomas ay pipigilan siya sa buong buhay niya at ang pamilya Martin ay hindi rin siya pinapatawad ng madali. Wala siyang choice. Dadalhin niya siya. Walang sinabi si Lucas. Umakbang siya pasulong, agad na binuhat si Britney at binuhat. Pinuhat niya si Britney habang paakyat ng hagdan. Sa pagkakataong iyon, parang prinsesa si Britney na karge-karge ng isang prinsipe. Sumilay siya ng masayang ngiti. Hindi niya maiwasang hawakan ang leeg ni Lucas at halikan ito sa pisngi nito. Kahit alam ni Britney na hindi siya nito gusto, kahit alam niyang ang pagpapalagayang ito ay dulot ng kita, hindi siya mapakali dito. Kahit na hindi niya makuha ang puso ni Lucas sa buhay na ito, sapat na para sa kanya na magkaroon siya ng pisikal. Umakyat sila, isinara ang pinto, at ginawa ang bagay na dapat gawin ng magkasintahan. Ngayong gabi, ibinigay ni Lucas ang kanyang dignidad. Ngayong gabi, sa wakas ay hindi na nakaramdam ng kalungkutan si Britney. Kinaumagahan, sa sala ng villa, umupo si Britney sa tabi ni Lucas, habang si Jade, na hindi nakatulog kagabi, ay nakaupo sa gilid ng sofa. Nang makita ni Jade sina Lucas at Britney na sobrang intimate, alam niya ang nangyari kagabi. Sa puntong ito, wala itong silbi kahit na may sinabi pa siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Napakaraming sakripisyo ng kanyang kapatid, kaya dapat siyang magkaroon ng ilang praktikal na mga gantimpala, di ba? Alam ni Britney kung ano ang iniisip nila, kaya direktang nagtanong, sabihin mo sa akin, anong problema ang naranasan mo? Maaaring hindi ako sigurado sa iba pang mga bagay, ngunit walang anumang bagay sa Southland District na hindi ko mahawakan. Ang maliit na Southland District ay hindi maihahambing sa Central City. Kahit na ang pinakamalaking pamilya sa distrito ay itinuturing na isang hindi sopistikadong presensya sa Central City. Kahit na mayroon lamang isang maliit na bahagi ng kapangyarihan ng pamilya Martin doon, sapat na iyon upang mataranta ang buong Southland District. Hindi rin napigilan ni Jade. Direkta niyang sinabi, gusto naming tumulong kang alisin ang isang tao. Oh, para lang mawala ang isang tao. Medyo nagulat si Britney. Base sa pagkakaintindi niya kay Lucas, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang mapupuksa ang isang tao. Hindi niya kailangang magmakaawa sa kanya. Curious na tanong ni Britney, sino ba ang may kaya na kahit si Lucas ay hindi siya kayang ayusin? Uye, Jade, ang pangalan ng asawa mo ay Donald Brick, tama ba? Hindi rin mababa ang kanyang posisyon sa Eastern Region. Hindi rin ba niya kayang hawakan ng tao? Ayaw man nilang aminin, parang iyon ang katotohanan. Hindi alintana si Donald o Lucas, pareho silang naloko ni Thomas at muli silang napahiya. Nang makita ni Britney ang kanilang mga reaksyon, napagtanto niya ang sitwasyon. Tinanong niya, mayroon bang karakter na ito sa Southland District? Sabihin mo sa akin kung sino ito. Kinagat ni Jade ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, Thomas Mayo. Thomas Mayo. Umunat ang noo ni Britney. Parang narinig na niya ang pangalan kung saan. Parang napaka-pamilyar nito, ngunit hindi niya agad maalala. Sabi ni Jade, he is our cousin-in-law. Siya ang asawa ni Emma. Siya na ngayon ang purchasing manager sa Stellar Jewelers. Napangiti si Britney. Oh, iniisip ko kung saan ko narinig ang pangalan. Inayos niya ang livestream upang putulin ang mga magaspang na bato noong nakaraang pagkakataon at ito ay napaka-bustling. Kaya, gusto mo siyang harapin. Hindi ba siya isang negosyante? Hindi man lang siya ang general manager. Dapat ay napakadali mong naayos ang isang maliit na karakter, hindi ba? Tinabi si Lucas. Hindi siya ganoon kadali. Napaka-scheming ni Thomas. Kahit anong paraan ang ginamit namin, lagi niyang alam ang tungkol dito.
Mahuhulog pa kami sa bitag na itinakda namin para sa kanya. At saka, nagawa ni Thomas na gawing kapalaran ng kasawian sa lahat ng oras. Pakiramdam ko may tao sa likod niya, pero hindi ko lang maisip. Napangiti si Britney. Sige, ayoko nang marinig ang tungkol dito. Sobrang boring. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod ni Thomas dahil basura lang ang taong iyon sa pamilya Martin. Tumingin siya kay Lucas. Paano mo iniisip ang pag-aayos kay Thomas? Tutal pinsan mo naman siya. Gusto mo bang magpakita ng awa? Hindi na kailangan. Nagnganga ang ngipin ni Lucas habang sinasabi, gusto ko siyang mamatay. Kung mas kakilakilabot ang kanyang kamatayan, mas mabuti ito. Mas mainam kung putulin ko ang laman niya at hukayin ko ang kanyang mga mata gamit ang aking mga kamay. Iyon lang ang paraan para mawala ang galit ko. Tumanggo si Britney. Walang problema. Dahil gusto mong gawin iyon, sasagutin ko ang iyong mga gusto. Tumalikod siya at sinabi sa kanyang kasambahay, Tito Davis, pakiayos na ang iyong mga tao at imbitahan si Thomas Mayo. Gayon din, mangyaring maghanda ng ilang kagamitan para sa akin. Sa bahay namin gagawin ang execution. Kabanata 900. Kinaumagahan, dumating si Thomas sa pinakamarangyang hotel sa Southland District ng mag-isa at nag-book siya ng isang malaking pribadong silid na kayang tumanggap ng hanggang 20 tao. Kasabay nito, inayos niya ang chef upang simulan ang paghahanda ng pagkain. Ngayon, nagpasya siyang gumawa ng isang bagay. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Samson. Hello, boss? Mayroon ka bang mga tagubilin para sa akin? Nanatiling tahimik si Thomas saglit bago niya sinabi sa malalim na boses, tulungan mo akong tawagin ang pinuno ng bawat departamento. Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong lokasyon mamaya. Nagulat si Samson. Boss, anong balak mo? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Thomas. Matagal na akong nasa Southland District pero hindi ko pa naipapakita ang sarili ko sa publiko. Oras na para magpakita at magayos ng trabaho. Nang marinig ito ni Samson, may naramdaman siya. Siya ay nagtatrabaho kay Thomas sa loob ng maraming taon, kaya alam na alam niya ang karakter ni Thomas. Boss, may balak ka bang umalis? Tumawa si Donas. Naiintindihan mo ako ng husto. Hindi, boss. Tinitingnan ng mga tao ang posisyon ng punong opisyal na namamahala sa distrito ng Southland pero gusto mo na lang magbitiw. Handis isang ayon ng superior natin dito, tama ba? Sabi ko, ako muna ang magte-take over. Kapag na-stabilize ko ang sitwasyon sa Southland District, ipapasa ko ang posisyon sa ibang tao. Ang Southland District ay namamahala ng maayos ngayon. Gusto ko ring bumalik sa ordinaryong buhay ko at mamuhay ng simple. Hindi ba matutupad ang aking munting kahilingan? Sabi ni Thomas. Sinabi ni Samson, wala akong pakialam. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Lagi kitang susundan, boss. Umiti ng mahina si Thomas. Sige, tulungan mo akong tawagan sila. Gusto kong gumawa ng mga kaayusan sa trabaho ngayon para makapaghanda para sa aking pagre-retiro. Okay, makikipag-ugnayan ako sa mga pinuno ng lahat ng departamento ngayon. Habang naghahanda si Samson na ibaba ang tawag, idinagdag ni Thomas, kailangan mong linawin sa pagkakataong ito. Si Thomas Mayo, ang punong opisyal na namamahala sa Southland District, ang humiling sa kanila na dumalo sa pulong ng tanghalian. Okay, sinisigurado ko sa iyo na gagawin kong malinaw sa kanila. Matapos ibigay ni Thomas ang lahat ng kanyang mga tagubilin, ibinaba niya ang tawag. Sumandal siya sa kanyang upuan habang iniisip ang tungkol sa panahon pagkatapos niyang bumalik sa Southland District. Marami na siyang nagawa, kaya panahon na para ipasa ang kanyang posisyon sa mga nakababatang henerasyon para sila ang mamahala sa distrito. Pagkatapos niyang ayusin ang mga huling bagay na ito, samahan niya ang kanyang asawa sa bahay ng maluwag. Malaki ang utang na loob niya kay Emma nang magsundalo siya sa loob ng 5 taon. Kailangan niya ng oras para makabawi sa kanya. Habang nag-iisip siya ay biglang bumukas ang pinto ng private room. Natigilan si Thomas. Ganyan ba sila kabilas dumating? Hindi pwede. Katatapos lang niya ng tawag kay Samson. Kahit na napakahusay ni Samson, imposibleng matipon niya silang lahat sa ganoong kaikling panahon. Tumangala siya at nagangat ng tingin. Maskulado ang taong naglalakad. Hindi siya department head o waiter. Kumunat ang noo ni Thomas. Sino ang hinahanap mo?
Ilang tingin ng matipunong lalaki kay Thomas at malamig siyang nagtanong, ikaw ba si Thomas Mayo? Ang kanyang tono at ang kahangahangang paraan na ito ay nagpapakita na siya ay isang kaaway. Wala akong bisita ngayon. Irrelevant person, please leave, malamig na sabi ni Thomas. Pumalaklak ang matipunong lalaki. Young lad, parang mayabang ka. Nakansela ang iyong business lunch ngayon. Tumama ka na lang sa akin. Habang nagsasalita ang matipunong lalaki, pumakbang siya at sinubukang hawakan ang braso ni Thomas. Mukhang sanay na siyang mangbuli ng mga tao palagi, kaya hindi niya iginalang ang iba. Naghanda siyang sunggaban si Thomas at kalagkarin palabas. Ngunit, malinaw na napabayan niya ang pagiging epektibo ng labanan ni Thomas. Matagal nang hindi lumaban si Thomas, ngunit hindi ibig sabihin na hindi marunong lumaban si Thomas. Bago pa maabot ng matipunong lalaki si Thomas, itinaas niya ang paa sa kinauupuan niya. Itinaas niya ang kanyang paa kaya diretso niyang sinipa sa pangaang matipunong lalaki. Isang malakas na hampas ang natanggap ng matipunong lalaki at direktang lumipad palabas. Umagsak siya sa sahig na may malakas na kalabog at nontog ang ulo sa paanan ng upuan.